Masya Allah, Masya Allah. So, lahat ng pagpupuri ay para lamang sa Allah. Inshallah, purihin natin ang Allah sa oras na ito dahil tinakda na tayo ay magkita-kita sa ganitong pagkakataon. So, mga kapatid, mayroon nag-request sa akin bago ako pumunta sa ating topic sa gabi ito ay nag-request na ikwento ko ang kaunting history ng aking buhay bakit ako nagbalik Islam. So yan ay isa sa mga kadahilanan. Ang namulat ako sa aking pamilya, sa aking mga magulang, na isang Roman Catholic Church, Romano Katoliko Iglesia. Ang katunayan niyan ay nagseminaryo ako sa aming lugar, nag-aral sa simbahan para naging pari, pero hindi natapos dahil meron tayong mga kadahilanan. Iniwan ko ang seminaryo dahil wala akong nakukuhang aral, wala akong natutunan, puro nalaman na kumbaga hindi talaga, wala iba. May mga ilan na minsan ikinukwento ko lamang ng pari. So wala kang makukuhang aral. Kaya nangyari, umalis ako sa simbahan, nagpunta ako sa ibang relihiyon. Kagaya ng born again, Iglesia, Mormons, at marami pa akong dinaan ng mga relihiyon bago ako nakarating sa Islam. Ang katunayan nga, nung ako'y nasa simbahan, nung ako'y nagseminaryo, may kwento ang isang pari doon na kung saan ay mayroong isang lalaki na dumating sa pare na kumbaga siya ay may bahid ng luguhol dahil siya ay nakapatay. Ito kwento lang nung sa loob ng simbahan. Sabi ng pare sa kanya, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka? Sabi ng lalaki, mayroon na akong nakatalo Nakatalo ko yung aking kaya ginawa ko, kasi hindi kami magkasundo sa aking usapan, pinumpong ko siya. Ay, kaya namatay. Subhanallah. Ano ba ang pag-usapan niyo? Bakit mo pinumpong? Sabi niya, mayroong Diyos. Sabi niya, mayroong Diyos. Ang sabi ng lalaki, walang Diyos. So nagtalo yung dalawa. Yung isa, sabi, mayroong Diyos. Yung isa, walang Diyos. Pinumpog nung isang lalaki yung nagsasabi na mayroong Diyos kasi ayaw niya pumayag na may Diyos. Napatay niya. Kaya, sabi na doon sa pare, naniniwala ka ba na may Diyos? Sabi ni pare, dati yun. Ay, sinatakot siya. So, yun yung isang ilan sa mga kasaysayan kung bakit ngayon ako'y nasa Islam. Pagdating kasi sa mga ibang reliyon, medyo natuto tayo sa paghahawak ng Bible, naging pastor tayo dyan sa loob ng more than 6 years. Bago ako nakarating ng Saudi Arabia, daladala ko ang pagiging pastor ko. Pagdating ko ng Saudi Arabia, natinig ko yung aral ng mga Muslim, pero pumunta ko sa Saudi Arabia, hindi para mag-Muslim. Dahil ang totoo niyan, sira sa akin ang mga Muslim. Nung kapanahon na ako wala sa Islam, takot ako sa mga Muslim. Kasi alam mo yung mga palitan, lalo na sa aming lugar, sa Laguna, Tigalusod po ako. Ang mga Muslim ay ganyan, mga tao, mga terorista, mga abusero. So yan ay ilan sa mga bagay na kung saan ay hindi ko talaga gusto ang Islam. Kaya pumunta ako ng Saudi Arabia, hindi para mag-Muslim. Para lang kumita na pera. Pero dumating sa akin ng time, marami mga nagbibigay sa akin ng mga aral patungkol sa Islam. 1995, nasa Saudi Arabia na ako. Yumakap ako sa Islam, nagbalik Islam ako 1999. So, 4 years sa nakalipas. Ayaw ko talaga sa Islam. Isang araw, meron akong nakausap na isang Maranao. Siya ay propagator sa isang Islamic guidance. So yung punto na yun, yung time na yun,
first time kong makaharap ang Pilipino. Dahil yung mga nagkadawa sa akin, puro yung lahi. May Egyptian, may Sudan, may Pakistan, Saudi. So first time kong makaharap ay Maranao. Alam niyo naman ang tono ng Maranao. Kahit sa amin sa Laguna, kilala ang Maranao. Kaya nung makita ko siya, tinanong ko siya, sabi ko, Maranao ka po? Sabi niya, hindi. Kita mo nagtatagalog. Sabi mo Maranao? Sabi niya, may ebidensya ka na Maranao ako. So yung punta na yung mga kapatid, para biro-biro na namin. Dumating ang time, nag-usap na kami patungkol sa Islam. Ang hawak-hawak ko, Bible. Hindi niya ginamit ang Quran. Ginamit niya ay Biblia. Isang oras kami nag-debate. Isang oras kami nag-usap. Yung mga versikulo na ginamit ko sa kanya, kinontra na versikulo ng Biblia. So doon ako napaisip. Sabi ko, yung palang Biblia may contradiction. Kasi kinontra niya eh. Doon ako nag-umpisa. Kung saan ay tinanggap ko ang Islam 1999. Alhamdulillah, sa bansa ng Saudi Arabia at doon din tayo nakapag-aral ng patungkol sa Islam. Hanggang ngayon, alhamdulillah, ginabayan tayo ng Allah, binigyan tayo ng kaalaman, kaunting kaalaman, para ma-share din natin sa iba. Alhamdulillah. So yan ang ibig sabihin niyan mga kapatid, na inshallah sa gabing ito ay makakuha tayo ng maraming kaalaman. Kaalaman, lalong-lalo na sa buwan na ito na Ramadan. Dahil itong buwan ng Ramadan is baraka. Ang ibig sabihin, mabiyayang buwan. Hindi ito kagaya ng iba mga ordinaryong buwan. Itong buwan na ito, ipinuhos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga biyaya ng buwan na ito. Lalong-lalo na ang tinatawag na last 10 days. So ang topic natin ngayon ay Laylatul Qadar. Ang sabi ni Sheikh bin Baz, rahimahullah, sa kanyang fatwa, sinabi niya na ang Laylatul Qadar ay nahati sa dalawang katangian. Dalawang katangian ang Laylatul Qadar. Ang una, ang tinatawag na Laylatul Mubarak, ang mabiyayang gabi. Ang pangalawa ay ang Laylatul Qadar, ang destiny or ang kapalaran or ang tinatawag na Qadar o itinakda. So yun ay nahati sa dalawang katangian. Ano ba yung itinakda mga kapatid? Ano ba yung Qadar? Yung tadhana ng bawat tao. Ang sabi niya, ayon sa kanyang sinabi, na ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel ang talaan ng bawat tao. Ang talaan, ang Qadar ng bawat tao ay ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaika. Dito sa unang Laylatul Qadar na ito at sa pagitan sa panibagong Laylatul Qadar. Ang sabihin, ito yung unang Laylatul Qadar at sa susunod na Laylatul Qadar, ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang itinagda sa bawat isa. Kung siya'y aabutin pa ba ng panibagong Laylatul Qadar, ano ang mangyayari sa bawat tao? Ano ang mangyayari sa kanya kung siya ba ay buhay pa sa another na Laylatul Qadar? Pero walang nakakaalam, isa man sa atin. Kaya nga, binigyan tayo ng sapat na pangunawa, kaalaman. Kaalaman sa ating pananampalatayang Islam. Bakit? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Rafa'il ladina amanu minkum walladina utul ilma daraj. Itinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya, ang mga Muslim sa mataas na antas at yung mga pinagkalooban ng kaalaman. So napakahalaga mga kapatid na pag-aralan natin, alamin natin kung ano ang ating pananampalataya. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm
faridatun ala kulli muslim. Ang ibig sabihin, obligado sa bawat Muslim, babae man siya o lalaki, ang maghanap ng kaalaman sa